Ang ating kwento ay patungkol sa ating bida na si Yu Jihan na isang bayani ngunit dahil sa kanyang mahinang kapangyarihan ay tinanggal siya sa grupo ng mga bayani at pinagtabo yan. Kaya nangako siya sa kanyang sarili na maging malakas para makapaghiganti sa kanyang dating mga kasamahan na pinagtabo yan siya pagkatapos ng lahat ng kanyang nagawa para sa kanila. Nagsisimula ang kwento isang araw ang hindi mabilang na mga halaman at hayop sa mundo ay naging mga halimaw. At may mga dumating na mga mananakop mula sa ibang mundo at ang Earth ay napuno ng kaguluhan at iyon ang pinakamabigat na nangyari sa mundo. Sa kabilang banda ay may isang lalaki ang nasa panganib at makikita sa kanya ang matinding takot habang siya ay unti-unting nilalapitan ng isang halimaw at nang siya ay aatakihin na ng halimaw ay biglang may isang atake ang tumama dito na naging dahilan ng agarang pagkamatay ng halimaw at pinapakitang isang lalaking may espada ang may gawa ng ataking iyon. Gayunpaman ang mga tao ay gumawa ng isang grupo ng mga bayani na mayroong pambihirang kakayahan at ito ay tinawag nilang guild. Sa kabilang banda ay nagpakita ang isang boss na Goat Taurus at nagpakawala ng isang malakas na atake patungo sa tangki ng mga bayani na si Huang Junho at nang tumama ang atake ng boss ay hindi siya makapaniwala sa lakas ng ataking iyon. Nagpatuloy ang kanilang labanan at nang hindi na kayang pigilan ni Huang Junho ang atake ng boss ay biglang dumating ang ating bida na si Yu Jihan isang support na bayani ng guild. Gayunpaman kahit na tumulong siya ay hindi pa din iyon sapat at lubos siyang nahihirapan na panlabanan ang atake ng halimaw kaya agad niyang sinabi sa kanilang mage na babae na si John na gawin na nito ang kanyang atake na agad naman nitong sinunod. Sinubukang umatake ni si John mula sa likod ng boss at gamit ang kanyang staff ay nagpakawala siya ng isang malakas na thunderbolt patungo sa halimaw na nagdulot ng malakas na usok sa paligid. Agad namang naging kampante si John sa pag-aakalang napuruhan niya ito ngunit laking gulat niya nang lumabas mula sa usok ang galit na boss at agad siya nitong inatake at sa kabutihang palad ay nagawa siyang mailigtas ng ating bida. At habang nasa awkward na sitwasyon ang dalawa ay mabilis namang kumilos ang kanilang main dealer na si Limia at nagpakawala ito ng maraming slash sa halimaw na naging dahilan para mapaluhod ito ngunit hindi pa din iyon sapat para matuluyan ang halimaw. At nang akma na siya nitong atakihin ay hindi nagpakita ng kahit anong takot si Limia sa halip ay sinabi niya sa halimaw na mabuting tumingin muna ito sa kanyang itaas kasabay noon ay makikita ang kanilang leader na si Kim Hyun-tae na naghahanda ng kanyang pinakamalakas na atake patungo sa halimaw na tinawag nitong Meteor Smash at nang tumama ito sa halimaw ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nang hamupa ang usok sa pinangyarihan ay makikitang tuluyan hanggang natalo ng mga bayani ang boss. Nasabi naman ng kanilang leader na ang dungeon ay hindi naman masyadong mahirap at wala silang naging problema sa pagtalo sa boss, at dahil sa kanilang mga tagumpay ay napanatili nila ang pinakamalakas at nangunguna na guild, agad din niyang iniulat na ang boss ay natalo na nila at makikita ang lubos na saya para sa lahat gayon din sa ating bida kahit na tila siya ay iniwasan ng mga ito. Gayunpaman ay masaya siyang nakatulong at maging party ng grupo hanggang sa dumating ang pinakamasamang araw para sa ating bida. Sa maraming tumpok ng mga halimaw ay makikita ang kanilang team leader na si Kim Hyun-tae at ang ating bida. Inihayag ni Kim Hyun-tae na expelled na ito sa kanilang grupo na lubos na nagpag-ulat sa ating bida at hindi makapaniwala sa kanyang narinig ngunit kalaunan ay wala siyang nagawa kundi ang umalis. At habang siya ay naglalakad ay pumapatak din ang ulan. Nang tiningnan niya ang kanyang cellphone ay makikita mula sa kanyang bank account na mayroon siyang 10 million won. Ngunit para sa ating bida pagkatapos niyang maging alipin sa kanila sa loob ng 7 years ay hindi siya makapaniwala na 10 million won lang ang kanyang matatanggap. Maya-maya pa ay naalala niya ang mga masasakit na sinabi ng kanyang dating kasamahan. Sinabi ni Huang Junho sa ating bida na wala naman siyang napatunayan pagkatapos ng lahat, sinabi naman ni si John na kahit ang mga baguhan ay kayang hegatan ang nagawa niya kahit kaunting training lang ang gagawin ng mga ito, sinabi naman ni Limia na sobrang hinang araw ng ating bida, saad naman ni Kim Hyun-tae na walang halagang araw siya sa kanilang grupo kaya mula ngayong araw ay expelled na siya. Sa kasalukuyan ay napatingin si Yu Jihan sa langit habang pumapatak ang ulan at kanyang naitanong sa kanyang sarili kung para saan pa ang pagiging bayani niya. Kasabay noon ay nagkaroon ng malakas na kidlat sa madilim at maulang kalangitan.
Gayunpaman pagkatapos na expelled ni Yu Jihan sa grupo ng mga bayani ay naglaan siya ng 1 linggo para humanap ng bagong guild mula sa kanyang computer. Hanggang sa nagawa niyang makahanap ng isang guild na maari niyang salihan at ito ay tinatawag na Kulfan Guild. Maya-maya pa ay biglang lumabas ang unique skill ng ating bida na sa random na pagkakataon lang gumagana tulad ngayon. Sinabi ng system na kung sasali siya sa Kulfan Guild ang guild na ito ay magiging pinakamalaking guild sa hinaharap. Ito ay may 79% ng kasiguraduhan, kaya naisip ni Yu Jihan na sa pamagitan ng probabilihiyong ito ay magagawa niyang higaitan ang kanyang dating mga kagrupo na piniling iwan siya. Gayunpaman sa isang hindi kilalang silid ay makikita ang isang cup noodles sa taas ng misa at sa parehong silid ay naroon ang isang tao na mayroong earphone sa kanyang ulo na may kulay berde na jacket, at habang naglalagay siya ng mainit na tubig sa cup noodles ay biglang pumasok sa kanyang silid ang ating bida kaya agad niyang tinanong kung sino ang pumasok sa kanyang silid nang walang pahintulot niya. Makikita naman sa mukha ng ating bida ang matinding pagod at kanyang sinabi na narito siya para sumali sa Kulfan Guild. Tinanong naman niya ang ating bida kung tinutukoy niya ang kanilang guild membership. Ngunit lubos siyang nagulat nang biglang mawalan ng malay si Yu Jihan at matamba sa sahig kaya agad niyang tinanong kung anong nangyari sa kanya at kung okay lang ba ito. Pagkalipas ng 1 oras at kalahati ay nagising na ang ating bida at nagulat siya nang makita na siya ay nakahiga sa sofa. Sinabi naman ng lalaki na sa wakas ay nagising na siya, at nakilala natin siya bilang si Kim Si-hoo ang guild master ng Kulfan Guild. Inihayag din niya na higit 1 oras siyang nakatulog kasabay noon ay agad niyang tinanong kung talagang siya si Yu Jihan. Lubos namang nagulat ang ating bida dahil alam niya ang kanyang pangalan kaya tinanong niya siya kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Agad din niyang inilabas ang ID ng ating bida na nagpapatunay na doon niya nalaman ang pagkakakilala ni Yu Jihan, na itanong din niya kung talagang galing siya sa Heroes Guild at kung bakit gustong sumali sa kanila ng isang tao na mula sa malaking corporation. Hindi naman agad nakasagot si Yu Jihan dahil sa mga masasakit na alaala ngunit kalaunan ay sinabi niya kay Kim Si-hoo na ikukwento nga raw niya sa kanya ang lahat. At pagkatapos nilang mag-usap ay naiintindihan ni Kim Si-hoo ang sitwasyon niya at kung ano nararamdaman niya, ngunit sinabi niya na dahil sa experience na mayroon ang ating bida ay siguradong madali lang itong makakasali sa ibang mas malaking guild, dagdag pa niya na hindi niya naiintindihan kung bakit sila ang napili niyang salihan. Sasabihin na sana ni Yu Jihan ngunit naisip niya na hindi ito maniniwala kung sasabihin niya ang katotohanan patungkol sa kanyang unique skill na sa random na pagkakataon lamang lumalabas, at ayon sa kanyang skill system kapag sumali siya sa Kulfan Guild ang guild na ito ay lalaki balang araw at ito ay may 79% ng kasiguraduhan. Nang makita ni Kim Si-hoo na tila nahihirapan siya na sabihin ang totoo. Kaya napagdesisyonan niyang magkwento din ng kanyang sarili storya kasabay noon ay tinanggal niya ang kanyang earphones na naghayag ng kanyang tunay na katauhan bilang isang kalahating tao at kalahating elf. Lubos namang nagulat si Yu Jihan nang makita ang mahabang tainga ni Kim Si-hoo. Ipinaliwanag niya na ang pangyayari kung saan dumating ang mga dayuhan mula sa ibang mundo ay lumaganap at ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ay naging kaalaman sa Republika, at ang isa sa pinaka-naiibang uri ay ang mga elves. Dagdag pa niya na siya ay may dugo ng elf na isa sa nagmasakir noon sa mga tao. Seryoso din niyang tinanong ang ating bida kung gusto pa nitong sumali sa kanilang guild kahit na siya bilang guild master ay mayroong dugo ng mga elf. Hindi naman agad nakasagot si Yu Jihan habang si Kim Si-hoo ay seryosong inaantay ang magiging sagot niya. Nasabi naman ni Yu Jihan na para sa isang tao na sinusubukan siyang takutin ay nakikita niyang nanginginig ang mga kamay nito na nagpapakita ng kanyang kaba. Kaya sinabi ng ating bida na wala namang siyang problema sa mga elf, saad pa niya na wala namang halos pinagkaiba ang elf sa mga tao at ang diskriminasyon laban sa isang tao dahil sa kanilang lahi ay isang bagay lamang na gagawin ng mga basurang tao. Bahagya namang namula si Kim Si-hoo sa narinig mula sa ating bida. Maya-maya pa ay nagpasalamat siya kay Yu Jihan sa kanilang naging usapan ngayong araw.
Bilang tugon ay nagpasalamat din si Yu Jihan at sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang umilo ang staff ni Kim Si-ho na lubos niyang pinagtaka kung bakit ito umiilaw at maya-maya pa ang kulay berde na hiyas ay lumutang sa ere kaya lubos na hindi makapaniwala si Kim Si-ho nang makita ito dahil ang hiyas ay isang spirit at ito ay natutulog sa loob ng 12 taon ngunit sa pagkakataong ito ay nagising na ito sa hindi malamang dahilan. At sa hindi inaasahang pangyayari ay lumapit ang spirit sa ating bida at pumasok ito sa kanyang noo na lubos nagpapanik sa elf gayunpaman ay sinubukan niyang pigilan ito ngunit bigo siyang gawin iyon at nang tuluyan ng makapasok sa katawan ng ating bida ang spirit ay may isang napakalakas ng kulay berdeng enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan na umabot hanggang sa kalawakan at kahit nasa malayong lugar ay makikita ang napakalakas na enerhiyang iyon. Napaupo naman sa sahig ang elf at nasabi na imposible iyon dahil ang spirit na si Sylph ay gumawa ng contract sa ating bida na isang tao at hindi isang elf, at ang ating bayani na si Yu Jihan na na-expelled mula sa kanyang grupo ay naging isa sa 20 pinakapambihirang uri ng nilalang sa buong mundo at naging isang spirit summoner.